Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin breaking update. Kongreso nabuking, Stella nagsalita, Kamara umamin Martin at ko takot na, karma. Yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alam at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga sa thumbnail natin, makukulong na. Yan mga kababayan. Sino kaya makukulong? Ito, Stella Kimbo, delikado. Lumabag sa batas. Yan mga kababayan, no? Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang at di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, nako, eto, may i-share lang po ako sa inyo, no? Kasi si Speaker Martin Romualdez mga kababayan mukhang nambubudol, no? Nambubudol na naman po. Eto po ang balita mga kababayan. So, i-zoom in natin para mas makita nyo. House to push for 200 pesos daily minimum wage hike bill. Nako. Wala kayong magalit dito. Speaker Martin Romualdez on Tuesday said the House of Representatives will push for the passage of the bill granting a 200 daily minimum wage. Nako po. Ayan wage hike mga kababayan na 200 pesos daily. Aba, kakayanin kaya ito ng mga negosyante? Kung dun nga sa 50 pesos na pagtaas, increase, no? Nahihirapan sila. Ito pa kaya na 200 mga kababayan. Alam ko kung bakit nila inaano tong bill na to, Ito opinion lang po natin to. Baka sakaling pares po tayo ng naiisip. Kasi nga po, mga kababayan, no? Una, baka gusto nilang pagtakpan yung mga nangyayari ngayon dyan sa BICAM report na yan na merong mga blank items, no? Pangalawa, panahon po ngayon ng eleksyon, no? Mag-i-eleksyon po and maybe para bumango po sila. Ito ang ginagawa nila ngayon, no? Ano sa palagay nyo? May tama ba sa sinasabi ko? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? Pero doable ba to? It is possible or impossible, no? Kasi parang yung mga pangako nyo talaga, parang imposible, no? Unbelievable yung mga ano ninyo. So sana ako matutuwa talaga ako kapag ito na ipasa nila. Pero ang ano ko lang, sana hindi nila gamitin tong batas na ito, no? Para hanggang may maisabi lang sa taong bayan, di ba? Pero at the end of the day, wala pala tayong mapapala. O kailan ba ito magiging effective, no? Kailan ba ipapatupad itong batas na ito para malaman natin, no? Wala naman sinabi dito. Kasi nga po ipupush pa lang pala nila, no? Itutulak pa lang nila para maipasa. So yan mga kabayan, medyo malayo-layo pa ito. Pero umasa po tayo. Yun ang sabi, no? Sana walang magkamot noo, walang mga magkamot ulo ng mga negosyante, walang magreklamo, no? Patungkol po dito sa 200 pesos daily minimum wage hike bill ni Speaker Martin Romualdez. Nako po, talaga naman suntok sa buwan to mga kababayan. Pero pag naipasa to, baka maging presidente si Speaker Martin Romualdez. Nako. So ito nga mga kababayan, ito pong sinasabi kong makukulong, no? Stella Kimbo, Representative or Congresswoman Stella Kimbo, posibleng makulong mga kababayan. Ayon po yan kaya dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ito po ang kanyang sinabi mga kababayan. Magpasalamat tayo sa honesty, no, ni Congressman Stella. Yung pag-amin niya sa nangyari, inamin niyang nagkaroon ng falsification of legislative documents. Ang parusa dyan, pagkakulong ng prison correctional. Kasama ang multa.
Sa yan, mga kababayan, makukulong pala itong si Congresswoman Stella Kimbo. Aba, kung yan inamin ni Congresswoman Stella Kimbo, pati sana yung mga nakapirma doon, no? Dapat ay makulong din kasi biruin mo. Nagsasabuatan sila diyan kapag ganoon, 'di ba? Nagpirmahan lang sila tapos meron palang blanco-blanco. Kung ano man ang kaparusahan, no? Dito po kay Congresswoman Stella Kimbo, sana ganoon din po ang maging kaparusahan doon po sa mga pumirma, no? Doon sa BICAM report na yan, no, mga kababayan, aba, napaka-good news po nito kapag nangyari yan, ha? Ano ang opinion nyo dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Umamin na ang chairwoman ng committee, sabi nga ni Dan Fernandez, committee. Umamin na ang chairwoman ng Committee of Appropriation na may blanco nga. Naku po, panoorin nga natin itong pag-amin kasi nung una, tumatakas-takas pa to eh. No. Nung nabuo na yung script, ayun na. Nung nabuo na ang script, eto na ho. At nakasagot na po siya pa. Pakinggan ha. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Anda. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Totoo na merong blanco sa BICAM report. I therefore conclude, PRRD is not a liar. Diba sinasabi naman kasi natin, pakinggan nyo muna. Huwag kayong sagot ng sagot. Pakinggan nyo muna yung sinabi ni Duterte. Ano ba sinabi ni Duterte? Diba, BICAM report. Ano sinabi ni Ungab? BICAM report. Kasi sasabihin niyo walang pinirmahan ng blanco si Pangulong Marcos sa GAA. BICAM report nga eh. Tatanga-tanga lang ba? BICAM report, hindi GAA pinag-uusapan din eh. Abay, walang niya naman eh. Abogado, hindi alam. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, Acting Chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ni BICAM and ni-ratify ni Pinay. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustment. Dami mong palusot. Tinatanong lang naman kung may blanco. Yes or no? Yes or no? Sagot, madam. Mr. Chair, may I move to contempt Representative Stella Kimbo for not answering the question. Dito, mga kababayan, ang parang nababahag na yung mga buntot nila, pero nung yung investigation kay Vice President Sara Duterte, halos duro-duruin nila doon, di ba? Pero dito, pag sila na po ang nasusukol, talagang nakikita na natin, no? Kung ano ba talaga lang yung kanilang mga capacity. Hanggang dito lang pala kayo eh, no? In yes or no? Bago! May I move for her contempt? Contempt inside her artista ban? Bago! Hey! That are needed as a result of amendments ay authorized naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. Ano lang, minemorize na lang daw. Kahit na may blanco, tukoy na yung budget. Ibig sabihin, memorize na nila. Wag na lagyan yan. Nandito. So, ang lumalabas pa nga dito, mga kababayan, mas may authority pa yung technical staff, di ba? Sabi niya di ba? Yung technical staff na yung bahala. Sabi, nako, sino kaya itong mga technical staff na ito, mga kababayan? Dito na yan eh. Kahit blanco yan, alam namin ng budget niyan. Gag. Ano to? Grabe ito ha. Ang ano nyo ha. Ang lupit ng memory nyo. Memory or my ecstasy. Grabe ang tatalino ninyo ha. Talagang memorize ninyo kung magkano ang kukunin ng mga congressman ha. Ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa
Pwede ba yun? Anak ng wewe. Pinag-usapan nyo, diniliberate nyo, tapos technical group naman pala mag-fill in. Yun na nga po sinasabi ko mga kababayan, mas makapangyarihan pa pala itong technical staff na ito. Kasi biruin mo, binusisi na nila lahat-lahat. Yung magdidesisyon lang pala, yung technical staff. Anong klaseng ano ito? Ha? Eh di sana, para makabawas-bawas tayo ng pinasasweldo, no? Tanggalin na lang natin itong mga congressman, yung technical staff na lang. Eh, baka makatipid pa tayo, baka ilang tao lang yan, di ba? O, makatipid pa po ang gobyerno natin sa pagpapasweldo. Naku naman. Mga numbers na nandyan, hindi pwede yun. Anong palusot yan? Madam! Huwag mo nang ipalusot. Hindi kasi ito dito, klaro pa sa klaro talaga. Malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Inamin niya may blanco. Ngayon, ang sinasabi niya, kahit blanco yan, alam na ng mga congressman at saka yung mga membro ng BICAM kung anong amount ang nakalagay dyan. Napakalaking katarantaduhan yun. Pangalawa, aside from memorize na nila yan, sila po ay, inahayaan na lang nila yung technical group ang mag-sign, maglagay ng mga numero. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Napaka-importante nga, alam nyo ba, may kwento nga dyan yung pagpiprint, yung pagpiprint ng para kunwari from BICAM report, ipiprint na para maging ipapapirma na sa presidente, binabantayan ng todo. Sobrang bantay na yan. Bakit to kanyo? Kasi nga, magkamali lang, magiging illegal na, magkakaroon lang ng discrepancy, magkamali lang ng konti, magkamali lang ng period, napaka-importante niyan. Talagang budget yan Hindi yan pwedeng, hindi, bahala na yung technical group. Yan ngayon ang palusot ni Kimbo. Di ba? Yan ang mahirap pagka, di ba? Nagpapalusot talaga Hindi, ako mga kababayan sinasabi ko na sa inyo. Lalo na may mga kabit dito Kahit ganun-ganunin ninyo, alam nyo, marami kayong dahilan kung bakit kayo late, galing sa opisina, kung bakit nakaligo na kayo pag-uwi nyo sa bahay, bakit busog na kayo, hindi ba? Tapos sasabihin, bakit may buto pa ng manok dito? Fried chicken yan, galing sa Sogo. Di ba? Bago! Fried chicken yan, galing Jollibee. Sabihin mo, hindi, alam mo, sweetheart, lang kumain lang akong Jollibee kasi along the way, labang gutom ako Alam mo yung mga asawa, kukunin niyang buto na yan, tapos titikman. Sogo to Dito mo ako dati dinadala O, di ba? Sogo to Kasi nga, ang dami yung palusot. Wala palusot. Ito si Kimbo talagang makapalusot. Malupit mahagupit. Batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion. Dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Mga kababayan, calculator activity na lang daw. Ano ibig sabihin doon? Kukumputin na lang yung mga yung mga ilalagay doon. Ang problema nga, hindi nyo nilagay. Kasi there is a possibility, makakarib natin na baguhin po nila yon, diba? Lalo na kung magaling kayo sa math, diba? Yung mga mathematician, yung mga staff nyo ba, mathematician, madali lang po nila mareretoke, diba? Yun ang problema ninyo, no? Hindi kayo naging transparent sa taong bayan kasi meron kayo sigurong gustong gawin. Yun ang hindi namin alam kung anong gusto nyo gawin dyan. Baka gusto nyo bawasan yung pondo para naman makatipid yung Pilipinas, or baka gusto nyong 10 times yung pondo para naman kumita yung mga technical staff, yung mga syempre nagtatrabaho dyan sa inyo, di ba? Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga kapatid. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman Tapos may typo may problema sa pagta-type mga kababayan. Di ba sinabi pa lang kanina na bawal po yan magkamali kasi yan no? Batas po yan, no? Bawal kang magkamali, ni kama or tuldok kailangan diyan no? Kailangan batas ay perfecto ang pagkakasulat pero hindi perfecto ang pagpapatupad, no? Yun po yun no? Yes. Allowed yung paglagay ng numbers, kumbaga, Yes. error, Yes.
there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang magpre-prevail po is the printed version. Sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya gate niya, It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Walang basihan, sinabi mo na nga, Blanco. Ito talaga si ate. Ate! Huwag ganun. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Eto, may kikwento kasi ako sa inyo. May malupit akong nalaman dyan. Di ko na lang sasabihin kung kanino ko nalaman, ha? Pero ano naman, meron tayo mga kaibigan dyan, some are out there. Di ko na lang sasabihin at mabubuking. Kasi marami pa rin dyan, may tapat pa rin sa bayan, mga kababayan. Meron pa rin po dyan, mga mahal pa rin ng bayan. At makikita nila yung katarantaduhang nangyayari dito sa ating budget. Alam mo, ganito lang yan. Ang sabi sa akin, naglaglagan po kasi nangyari. Nagkaroon po talagang blanco dyan. Tapos, naikalat yung blankong papel. Di ba? Hindi lang po si Ungab ang nakakuha niyan, kung hindi pati yung iba pang mga congressman, o kahit nga yung isang news reporter na mula sa UNTV, although deleted na daw, di umano, yung video na yun. Ba't nyo kaya dinilit yun? UNTV, nagtatanong lang ako, bakit nyo dinilit yun? Oo nga, mga kababayan, bakit nyo dinilit kung credible naman yung source ninyo, di ba? Bakit nyo dinilit? Bakit? No? Dahil ayaw yung ano bang ayaw nyo? Ayaw nyo Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, i-comment mo po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.